Enduro. With pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Mga higala, kumusta? Mayong hapon kaninyo o kumusta man mo? Labi-labi kainit ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Namidpid ko diri sa landong. Di godoy, mo dulot man ang kainit. O pagpaingon ako diri sa halwa sa Gold Radio arong makaprograma ta. Anyway, kamo nga naa diha na minaw din sa ato nga programa diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang kasog mo gawas mo nining oras sa imo kumpiyansa, init yung kayo as in, no? Wapak ko makakita og kuan kining kanabitang heat stroke. Oo. Di na ko ma-imagine unsa dagway kung maigo ka sa heat stroke. Pero nakanuna din ko one time nga. Basin ako mismo nakasinati ko heat stroke. Pero ambot og heat stroke baka kato. Bana ko malanto kay unsa ba tong panahon na nainitan gyud ko og maayo. Ako po kay paminaw na ko anad ko sa init. So painit gyud ko kay doon na may activity. Kadyot ra gud to kayo, siguro about 10 minutes ang kainit. Pero grabe gyud kainit. Abi nimo pagkahuman palandong na. Kunya dayon aniud to. Pag magpaniud to, kining apil-apil ko sa dunay nagdart. Dunay nagdart. So hulam ko sa pin parang maka-apil ko sa dart. Sukad sa ako dula man ko og dart. Sukad kanadto or nadto mga panahon na nakugang ako, nakurat ako kay kuan ba kining pagtira nako sa dartboard ang pin dili kaabot at tumutugdon unahan lang nako gamay. Di gikatawan ko kay di man to sa ganapon. So, tulo man nakapin, no? Sikan pin, pak. Di yapon kaabot dito sa kuan sa kining sa dartboard. Di nga ni ka tugdon dito sa plywood nga mo gibangilan sa dartboard. Tingala ko sa kong kaguling mo, anong mga lugar ko kusog. Ikatulo, malagyapon. Di paghuman na to, murag lain akong paminaw sa lawas. Galingkod na dahin ko. Mutong nga nganto nakaamgo ko. May nga kay buhi pa ko. Kini nganto nakaamgo ko nga ba sinog heat stroke na to. Muna nga bantay-bantay mo nini, no? Kay ako ra may banabana na ito nga basig heat stroke na ko na itong simba ko palayo lang, no? Mo siguro to na wad ang makukusog. Di mo ng pin lugar kaduol man ng 8 feet man lang siguro distansya sa board o sa pin o kanang dartboard o kanang sukuranan mo paglabay sa pin. Mo gamay ra pero di kabot ang pin. Mo gikatawan ko nila ingon nila ba kay duol ko kay na hantod na hurot na lang ikatulong nga pin di gyapon kabot. Paglingkod nako inom kong tubig. Mura og katulgon ko. Ingon na bitaw. Mura paminaw na ko, magduka ko.
ambot na to mutong ngadto naka-realize ko kay because of the experience lugar ka na-expose ko sa init for about 10 to 15 minutes. Sulit gito nga init. Wa ko magdala og kalo. Ay paugat ko pabilib. So mo lugar to, pusa ka mo maglakaw-lakaw sa pagkakaroon ay mo kumpiyansa. Kay katong ako ang style ko man to katong kinapayas man tong ako kay gato ko sa kong kagalingon nga kuan kining naanad lugar ko sa init. Busa ka mo ay mo kumpiyansa og maugaling po na ang inyong paminaw sa inyong lawas nga ay naanad ko sa init mao na mo ni ayaw likay ta simbak ko ba o daghan akong gipasagin na dadto naku di ba kato sa pagkaon ako hindi naman ko kabot magtira sa dartpin. Hasta lang po buwangan na do'y. Oo. Nalamig kay sundan pagkaunto sa hasta paita. Anyway, mauna, likay kita. Basta init maglikay ta. O magdala-dala na ta o payong. Kanang payong para nasa init o sa ulan. Kapangita kong payong kanang gamay yun ba kanang murag sa kadangaw lang. O kaya payong karon alanganin man. O taas man sa usa kadangaw. Kaya para maluklok na to sa bulsa. Mama na itong tumog tuyo. Aron makadala-dala sa tao payong. Okay? Sige. Maying hapon ka, Ma'am Elizabeth Basilgo. Ang naminaw siya din sa ato nga programa sa Gold Radio. Ang programa na to nga Nuda Veritas. So, may hapon ka ninyo, manghinaot ko nga naamo sa inyong kapiskay sa panglawas. Karon, agatong programang Nuda Veritas, mudawat ni sa iyong mga pangutana, no? Gikan ninyo, nga pangutana nga may kalabutan sa atong balaod sa pagkakaron. Kay, ang programang Nuda Veritas, nga paningkamot, nga ang inyong ipadangat nga pangutana, matubag, pinaagi din sa atong programa nga Nuda Veritas. So, mahimo nga inyong i-text ang inyong pangutana, pinaagi sa contact number 0917-704-3210. Ako hinay-hinayon kay arong lugar nga ma-take note ninyo ang contact number. Kunya ikasog mangutana mo, doon na mo'y ipangutana, kuan na dahil, naka-stack na daan ang number na to sa kalendaryo, no? I-wiris lang dahil 0917-704-3210. Mana ang contact number. Now, katong tinil karon og cellphone naminaw, naka-Facebook. So, nakaibaw naman mo, no? Nga natay Facebook lugar niya na J1 03.9 MHz FM. Diha, pwede sad inyo ipadala ang inyong pangutana via Facebook. Kaya ato ka nang basahon. Ha? Okay. Sige. Doon na po tayo YouTube channel para sa tanan. Labi na katong gustong mag-review sa ato ang mga discussion sa atong mga pagtubag sa mga pautana. So, kanang mabisitahan ninyo, pwede ka mo makabisita sa amo ang YouTube, pinagi sa pag-type nining musunod, Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. O pag tuplok ninyo diha, ma-open na dayon o tanan ang atong ipangisgutan diha mismo sa maong YouTube. Ha? Nga karon giusab na ang pronunciation, lahi na karon YouTube oo, ambot kalibutan na, sige matang usab-usab. Sige matang usab-usab, grabe sa kayo, no? Okay, dagan taog mga tagdon nga mga pautan agikan sa atong mga sukit na to nga mga tigpaminaw o dito lang daghan man og galibog og asa kung magsugod. Siguro daghang interesado nga
Kadyot. Basin ug di sila ganahan ini dirita sa may tungod sa kuan. Karon taon mag-istorya ta kabahin sa yuta. Okay, niya na sa pangutana nga ako una murag na lakbitan ko ni kanito pero gusto siguro nga malakbitan na to pagbalik din isa to pagpanaguban. So be it nga ato ning buhaton to educate ang atong tumuog toyo nini mauman ang pag-educate sa ato mga suking tigpaminaw. Ilabi na kung mag-iskot kita sa pagpanagiya sa luna sa yuta, pagbaligya sa luna sa yuta o daghan pa, no? Unahon na to kinilain pud nga pangutana, no? Iyang anak, ang iyang anak nga bata pa, na ay kapuyo-puyo niya nga laki, no? Laki. Dalaga lugar ang iyang anak. Na ay kapuyo-puyo nga lalaki. Unya anak kaparat, minyo. Minyo. So, nangutana ang inahan nga, unsa ba kuno iyang mahimo na ini? Bata pa kuno ang iyang anak. Lugar linghod pa ang iyang pangidaron. So, atong i-trace na to ni Ogmayo, ang ngayon pa ba nga tawgon na to nga batanon linghod pa ang pangidaron or naa na siya sa edad nga hingkod na or majority age? Kay kung naa na sa majority age, ang mga desisyon na iya na gyud kay majority age naman siya. Gatawgon na nga emancipated nga edad na. Emancipation or emancipated age. Asa man kutob o pila man di edad nga maisip na to nga ang mga bata maisip na to nga emancipated age or dili pa. Kung mag-edad ka og 18 anyos pataas, kapasabot na nga ang imong edad, emancipated ka na. Lugar, makagahom ka na sa paghimo o pagpakanaog sa imong kagalingon nga desisyon. Ang panglantaw sa balaod, diha kanimo kung mag-edad ka na og 18 anyos pataas, hingkod na imong panglantaw, pwede ka na makahimo og imong kaugalingong desisyon nga dili ka na magagad sa desisyon sa uban sama sa atong ginikanan. Pero kon ang mga hingtungdan, mga individual sa lagtod nga pagasulti, mababae man og lalaki, magedad og 18 anyos paubos, kana siya dili pa emancipated nga edad. Minority age pa na siya. Oo. Kana siya maisip pa nato nga linghod ang pangidaron, ang mga desisyon na dependent sa atong mga ginikanan nga mo'y nagpatubo, mo'y nagpadako. Ang mga desisyon na wa pa'y klaro, dili mo fix ang maong desisyon kay sa pananaw sa uban, bata ka pa manggod, ingon na. Alright. Mausab ka na ang sukaranan nga pwede malibkas ang atong kapangakuhan ngadto mismo sa ato mga anak. Pag-edad og 18 anyos ngadto sa pataas, kanang gatawgon og parental authority. Ang parental authority provide gyud kana diha mismo sa Family Code of the Philippines. Gani man diha mismo sa Family Code giila gyud nga ang majority age 18 years old above. Kung magpakasal ka 18 years old, pwede ka. Ang na, pwede ka bang makasal kung 18 anyos ka pa? Ikaw. Ang tubag, yes, pwede ka makasal. Lamang na ay parental consent. Sa ginikanan. Sa ginikanan. Kadyot lang ha, ang edad 18
to 23 years old. Parental consent sa kasal. Requirement maguni, no? Ikaw kung lukat ka og lisensya diya sa local civil registrar, pagitaan ka magyun og consent labi na kon ang imong edad ingon ini. Pagitaan ka sab og kining parental authority, ilabi na kon diha ka na dayon sa 23 to 25 years old ang atong pangidaron. Sa lagtod nga pagasulti, ang kapangakuhan sa mga ginikanan will start from the age of 17. No, dili kapangakuhan, no? Kapangakuhan kinanglan ang ginikanan, naagid na sila ay kalabutan all the time sa mga desisyon sa mga bata, sa mga anak, edad 18 gato sa taas. Manang ingon na to nga parental authority. Now, going back sa status nga yung anak na ikapuyo nga minyo, no, babae ang anak na ikapuyo nga minyo. Unsa may mga posibleng nga mga repercussions na ini. Ang posible nga mga kitabo mao nga maapil siya og sumbong. Ikaduha, katupong lalaki pwede ma-charge og nga gapangabit lugar siya. Depende sa mga circumstances. Lugar na ay mga legal consequences na posibleng atubangon sa babae. Busa, I advise na kung panalitan ang edad sa babae below 18 years old, unemancipated age, kinahanglan manginlabot ka. Kinahanglan advisean na to ang atong mga anak, kadi siya magpakabuang. Kay gihimo lang siyang concubine sa maong lalaki. Kung mahimong argibyado o mahibawan ka na sa legal nga asawa, posible nga malaki pa siya sa sumbong. Mao na ang mga delikado. Tungod lagi kay, gawas nga, inunta sa pagasulti, minyo ang iyahang kapuyo, bata pasab. Ang ginikanan, kinalan maglabot-labot yun niya ini sa mga desisyon. Labi na kung minor age pa. Pero, in real life, daghan kayong nene, oy. Ang 15 anyos, 16 years old, daghan. Murag bagsalagtod ka pagasulti, murag nauso ba? Murag nauso. So, mo lang na lugar ang atong mga tip, no? Ako sang giingnan ako to siya nga bantay kay basing apel siya sumbong mura magid na. Kung panalitan niya na pangidaron na dili bagid totally nakalingkawas siya sa kining responsibilidad sa atong mga ginikanan na kinahanglan nga dupahan yun na nimong mayo. Dupahan yun. Okay? So, mura na kay di na ko gusto mag-istorya ingon na kay kuan ba na kanang may pagka-sensitibo, no? May pagka-sensitibo. Dirita sa lain kining palit sa yuta. Oo. Nagpalit og yuta. Diyot lang ha. Alright. May nagbaligya og yuta. May nagpalit og yuta. Ang iyang pangutana, mao nga, unsa bay angay nga buhaton kay ang nagbaligya kuno sa yuta, subdivision, murag developer sa subdivision.
So daga kayo ang mga problema nini akong tanaw, no? Hindi man siguro problema. No. Ang paperworks, ambot na ko ipasabot. Ang paperworks problema biya. Kaya di man na diretso nga imo nang pag-adto nimo sa opisina okay na dayon, mahuwatan nimo dili. Na panalitan og dunay nag-offer, ikaw gi-offeran ka, dunay nagduol nimo. Kay na ako no say kwartang ikapalit. Makasustener siya sa makaya kuno niya sa iyang binuwan nga bayron nun. Pero ang terms sa pagbaligya mao ni tungod kay subdivision man data-data ang pagbayad. And therefore, ang angay ninyong bantayan, ilabi na katong interesado nga magpalit, ha? Ilabi na katong interesado magpalit. Ang angay ninyo nga pangitaon, primero, ang contract to sell. Kana, basic kina kayo, contract to sell. Ilabi na sa mga subdivision owners, mga developers. Diha sa contract to sell, dito isulti, isugilon tanan ang mga terms and condition sa pagpinalitay sa yuta. Take note, pinalitay sa yuta. Kaya basin unya ang nabutang dito lahi. So, tuwa dito ang tag-iya, ang developer, ngalan sa mao nga subdivision, unya ikaw pod ang nakapalit. Unya tuwa po dito pila ka tuig ang imuhang bayronon sa mao nga data-data nga pagpalit sa luna sa yuta. Ibutang sab dito sa contract to sell pila ka square meters. Oo. Ibutang dito unsang bulana, unsang pitsaha nga magbayad ka. Ibutang tanan nga mga detalye diha mismo sa contract to sell. On the other hand, gusto kong ipahibaw sa hingtong dansab nga kining mga subdivision ilabi na mo pa'y pagsugod paniguro gyud mo kay basin og mahulog ni sa way siguro parehan na itong akong nalakbitan din ingon siyang siya atong buhaton na man tayo mahimo padadaan gyud nato ng communication di man pwede nga dili nato padadaan may ngani kay gitawagan siya 2 weeks after 2 weeks after gitawagan siya nga pwede na kuno ma-reimburse kay nag-withdraw naman sila nagikawa may klaro after about 5 years katong ilahang mga commitments mga amenities nga i-establish sulod sa mao nga land development survey wala mangyod kana that's another issue no kini lahi data panaiha data sa yuta katong sa una murag dako na gyud lugar ang nabayran millions god mutong nga ang akong advice nga panikamuti communication sa developer sa mao nga nagmanage na ini. Kay kung panalitan ipahawid ni diretso ni abogado, magastuhan mo. Mudako samot ang inyo nga gasto may tungod na ng mga butanga. So butan kaloy sa Dios gitawagan nagpahibaw man nga mao na bayaran na kuno sila. Kay kadto kunong proceeds na to nganong nga bawi unto nila ma-refund magpa-reimburse na lang sila kay aron na lang gyud kuno itukod og balay di lumbya na masilingan gid siguro ni Ma'am Elizabeth diya sa lumbya magayom-ayom na lang kuno sila diha og balay oo sige kini lahi na no ang akong sa buyer, paminaw buyer. Klaruha sa kining maong subdivision. Ingon ko klaro kay
na ay mga subdivision karon nga drawing pa. Na sa mga subdivision nga nanay sketch plan, no? Pero wa pa mahitabo ang subdivision lot plan. Mo na problema because if there is no subdivision lot plan established within a certain area considered as a subdivision nga luna sa yuta, maproblemahan ka man. Bayad-bayad ka niya, wa ka kibaw asa magdapita diha. Ang imuha. Naka-indicate 200 plus square meters kung sa ba diha. Pero wa ka kibaw asa ba nga, kuan kini nga, gawas nga wata kibaw asa ni nga dapit nga yuta, asa bang dapit sa yuta ang imuha nga 200 plus square meters. Di ba? Munang problema. So, kung mahimo lang, magpalita og yuta, kanang subdivided na. Kaya nga naman, sa subdivided, gawa sa existing sketch plan nga na mga drawing diha, subdivided na guna. In other words, ang meets and bounds sa luna sa yuta nga ibaligya di kanimo, more or less identified. Pwede ka na makaadto-adto dito. Asa ba itong yuta nga gusto na ko nga paliton? Ay, mauni. O magpauban ka na dayon sa mga ahente. Magpatultol ka. Kanya, naaman, tagaan ka man na og drawing. O kanang murag draft or sketch plan. Nga tubang sa north, tubang sa west, etc. Nya, mauni nga area. Bintahan na lang na. Bintahan na lang na. Kay ni antong wala pagayod. Naidagang mga pangitabo niya na. Nga plano pa nga ni. I think there is a very small subdivision here sa Makasandig o bukid sa Makasandig. Nga plano pa nga ni namaligya na. May nabalitaan ako. Nya pila lang ka lote ko no. Now how do we know nga these are the number of lots available to the general public? Nya pagtan-aw nimo dito way klaro asa ba dapit ni? Unya dayon siguro ang ahente maingon nga kini. Unsay kini? Busa kamo nga naminaw dinhi. Klaruha sa ninyo ha. Okay aron nga dili ta mahimo nga inutil pagkahuman. Mayong hapon Sir Frank, siya Frank, wala ang live sa Facebook sir. Ay sa internet siguro ne. I hope ang amo din dili intermittent ila wala palas. Kung convert siya po ni ato okay. Wala pod ay mao di ay Manfe, ingon di GC, ang signal po namo dire gakawala-wala. Maodi ay. Sige. Okay. At least nakibaw na ko sa status. So maulugan na may uban nga mga enterprising nga mga kapitalista. Plano pa gani pamaligya na. No? Pero, kung ako'y buyer, maniguro ko, asa ba di dapit? Ako sa ning tanaon, kay gusto ro ba kong mapalit? Pagpakisusi sa kay basig tuwa ka dito sa balay sa Hulmigasan. Di malas kagigkaig dako. Mo na ang inunta kahimtang. Anyway, I hope na sabtan ninyo, no? Kana siya contract to sell. Now, nakunona na dahil ko nga na may lain nga tawag sa contract to sell o contract of sale. Nakadumdum ko na iskutan ko sabni kanadto pa nga nakaibaw ba mo unsay kahulugan or what is the difference between contract to sell and contract of sale. Okay, para di mo maglibog. Unya, more or less,
nadunggan ninyo din sa ato nga programa, naka-learn lugar mo o unsay but ipasabot niya na. Kung mangutang mo og other items na panalitan, sakyanan, mga appliances, no? Usually, kung mangutang ka muna ng mga itima, ang contract ng inyong pagkapirmahan is contract to sale. I-review gani inyong mga kontrata diya. Di ba na ang inyong kontrata is dominated with contract to sell nas taas. Okay, unsay but ipasabot na na balantayunon kay ni, no? Oh, balantayunon kay ni. Ang contract to sell mao ni ang transaction or kontrata, data-data, installment. Whereas ang contract of sale, dili data-data, cash ang pagbayad. Kana may pinakaduol, pinakasimple nga pagpasabot na kaninyo sa diferensya kalahinan. Kaya basin niya muligas niyang ba. O niya, di ninyo kayo, dili ninyo masabtan nga, dili sir, di ba nagsabot nga contract of sale or contract to sell? Oo. Kunya dahil pag gipaninglan ka, no? Gipaninglan ka nga kuan kining sabi runon. Siya dili. Kaya nga itong kontrata, contract of sale. Oh. Ang contract of sale, cash. Kunya ang contract to sale, data-data. Timan nila na ang diferensya. Kaya basig diha niya mo maglalis ba? Sa interpretation nga din yung masabtan. Mubig sa ta, no? Pipila ka painumdum gikan mismo sa ato nga tigpasugda, aron ma-relax pod ang atong tutunlan. Jess? Magpadayon nga to sanahan atong tagaan na to gigayon basahon na to ni ning topic nga paghiskutan ni Ma'am karugabi sa programang Kalipay nga Mulahutay ato ning hubiton dinhi atong basahon na to ni kay to advance aron may bawan kini sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw niya paminaw mo maayo pa kini para ni karong adlaw. Usahay, tungkol kay gusto kitang may balo sa pagbuot sa Ginoo, malimot ta gamit sa insaktong sentido o sentido komon. Akong balikon ha. Usahay, tungod kay gusto kita
nga may bao sa pagbuot sa Ginoo malimutag insakto sa insaktong rason og sentido komon. Inyong babati ni karong gabi alas 6:30 ang takna sa kagabion dinhi sa Gold Radio. Diyot lang ha. Direta balik ta sa ato balik ta sa Facebook. Mao na ni. Okay. Good ha. Nabalik ta. No, unsa nga nito? Timanan na to. To. Kay basin niya mo inyong lalis. Di mo magakasinabot. Dili. Kay contract to sell tong ato gibayran tagig ka ba? Kanang contract to sell okay na kay nibayad na siya. Ang lalis na panalitan maingon nga nganong gipangayuan magkunimo. Nga gasabot man ta nga data. Bay tanaw na tong contract be. Ay contract of sale. Basta contract of sale cash na ha. Sige, okay, para gano'n masabtan ka na og maayo sa atong mga tigpaminaw. Tanawan ang inyong refrigerator nga inutang, contract to sale na, ambot ipasabot, ay pa nimo itunol diha sa imong kagulingon ang certificate of title man certificate of title nga nakapalit ka na bayran nimo ang refrigerator nga inutang nimo ay na kun maimpas ma-turn over pero kanang nga kontrata contract to sell. Okay? Bisa na basta mga other personal property nga inyong kautangan diha basta inutang contract of to sell kana siya timan ilang yun na ha. Sige di apag yun kinilain ni nga yuta na ni ambot og na tuki ko na ba ni lain ni nga pangutana pero halos magakaluha ang mga pangutana. Mahimo ba ang usa ka tag-iya meaning co-owner makabaligya sa iyang share sa to pa iyang bahin bisan og wala pa ang extrajudicial settlement? Akong balikon, makahimo ba pagbaligya sa tag-iya kung co-owner meaning daghan ang tag-iya sa pagbaligya sa iyang share meaning sa luna sa yuta bisan og wa pay extrajudicial settlement? Mao ni ang pangutana. Kung ako'y buyer, maniguro ko kay unsay problema kung ako'y buyer nga gusto nako naay extrajudicial settlement. Maniguro ko nasay uban nga desidido siya ay bahala nagwalay extrajudicial settlement. Nasa ingon na magpili lang mo ni nga opsyon depende sa sabot. Okay? Pero doon na lay problema. Ang problema ko din mao kung wala extrajudicial settlement panalitan daghan mong mga igsuon mga tag-iya. Ang buyer dili magkakahibaw ug asa dapit panalitan karon ang mga igsuon butang talang 8 o nya 20 hektaryas panalitan ang gibilin nga propiedad nga bahinunon wa pay extrajudicial settlement. Okay? Mopalit ka ba? Okay, kung mopalit ka, akong pangutana, asa badapit na ng 20 hectares imong kapaliton, pila ka square meters. Di ba? Mga tanag, ko aman dapit ba, dako ba kayo ni 20 hectares.
Kunya imong paliton, 500 square meters na lang. Ngano, gibahin-bahin na day ni. Mautanag ko, kinsa may kabaligya, amigo ni mo. So doon ay advantage kung panalitan, doon ay extrajudicial settlement of estate. Pero naam sa mga desidido, sugal gid ba? Ay bahala na di. Ay, basta kay ako basta ako kailag ko nimo. So hindi ko nimo matikasan di ko nimo malibungan. Gini ba babayad ko. Na po ingon ni ana. Ma-pressure ang tag-iya sa luda sa yuta. Nganong ma-pressure man? Suppose ang iyang naayunan nga porsyon sa yuta dili mao mo iyang dili mao nga mo'y nabahin lugar sa usa sa mga igsoon. Sao man nato na? Purisyo kayo. Diba? So kung ako'y buyer, I will only buy this property if there is already an extrajudicial settlement of estate. Why? Because the co-owners will be able to identify their respective shares. So, pag ingon panalitan sa akuan, Pedro panalitan, may kabaligya, ingon ni Pedro, no, muna ako ay baligya ni mo. Dako man only 500 square meters ako ay baligya sa ibo. So, na-identify. Di ka na maproblemahan. Di ba? Karon, naay mga proseso. Ang mga proseso na niya, as soon as mo palit ka sa mga property, 500 square meters panalitan. Kinanglan, naay absolute deed of sale. Parang yun nga maimo among luna sa yuta. Dili mahimo nga lukup-lukup lang. Siya, okay, kaning akong share ni mo, kaning akong share nga baligyaan ti ka, bahala ka nagpagpili-pili asa dapit, ay agsugot na na. I-identify gayon. Why? Because it must be specified under the contract of sale, kay Kasman, or absolute deed of sale. Di mahimo nga murag ikaw ra po'y magpili-pili para ma-define among area imong ipasukod sa geodetic engineer aron sa ingon nga ngadto human nimo mabayran ang imong mga obligasyon buhis ngadto mismo sa BIR ngadto kung mag-comply na nimo tanang mga papilis, makalukat ka na, madala na mo dito sa Register of Deeds para nga mabuhatan og titulo sa yuta nga imo ng pangalan. O kinuha sa kinatibuk-an nga portion sa luna sa yuta nga nagbaligya sa imuha. Pero dili madali ang proseso niini ha. Dili madali. Sa BIR pa lang, o guwa kay mga lakas-lakas diha, siguro magduha ka buwan nimong paluop diha. Now, please take note na ay obligasyon on the part of the buyer para sa capital gains tax. Pagpalit nimo sa luna sa yuta, karon panalitan, Agosto 24, 2026. Pagpalit nimo karong adlaw sa luna sa yuta, situate nga 30 days thereafter, you will have to report the capital gains o documentary stamp tax payment to the office of the BIR. Kay kung mubayad ka beyond that, mapatungan ka. Daghan na kayo pangitabo. Kumpiyansa ba? Kumpiyansa. Sa ato na bitaw niya. So, magdugi-dugi kito kanto dito. Kaya, bahala na. Ayaw. Ako, gid mo nga, pahinunduman, ayaw, sayop na nga attitude.
Busa sa atong pagpalit sa yuta, naagin tay fullback. Nga dili na tuhod doon ang kwarta para ibayan na to sa BIR. Okay, usahay god, makapalit ang yuta. Pagpalit na sa yuta, so nahurot na ito kwarta sa ito ibayan sa BIR. In other words, malangan na imong pagbayad basta maabdan pa na o pila ka tuig. Kung maabdan nagpila ka tuig, kasi may tabo. Interest, penalty. Magpatong-patong imong bayranan sa bayronon nimo sa BIR. Maproblemahan ka, murasag kagapalit og yuta sa kataas sa imong bayronon. Naapay nga mga requirements nini ha. Because this is taken from the extrajudicial settlement. Kinanglan na ay daghang kuskus balungos nini. Imo pang ipa-publish sa newspaper of general circulation for 3 successive weeks. Kanya paghumad na, magkuha kang kopya na, kay buyer ka man. Paghumad na, magdala ka kopya dito sa BIR. Magapamatuod nga ang portion diha mismo sa pagbinahinay sa mga igsoon pinagi sa extrajudicial settlement imong napalit. Nya dayon tax clearances pa gyud. Transfer tax gagmay minuna pero langan. Kay man ka pa man diya sa opisina sa munisipyo or sa city hall baka dili ni basta-basta. Anyway, maabot ang panahon ko balhin na ang titulo sa yuta di mo, okay naman. Wala na problema. Pagikan sa BIR, please take note on this, no? Para sa mga prospective nga mga buyers. Ilabi na sa mga subdivision. Kaya usahay good po, magkumpiyansa mo, ang tanang mga papilis, isalig ninyo diha mismo sa mga ahente, diha sa mga subdivision. Maabtanagin mo samot o siyam-siyam nila. Munang magkakaitabo. Anso, kamo'y mag-follow up para makasave mo. Now, pagikan dito sa BIR, comply na nimo ang mga papilis. Tagaan ka man dayon o ako, makadaghan ako yaw-yaw nini para guided mo. Tagaan day mo og certificate authorizing registration sa mao nga luna sa yuta. Okay? Kanada yon dadon ninyo with all the attachment hasta katong kopya sa newspaper sa extrajudicial settlement appeal na dito. Unya, dadon na dayon ninyo ang mao nga absolute deed of sale. Tanang mga kopya, katong nadala ni Mus BIR, dadon mo dito sa Register of Deeds. May man, kay tagdong naman mo dito sa Register of Deeds. Diha sa professional kayo ang Register of Deeds, no? Duol ka, presentar nimo ang mga papilis, tudluan kag unsay pag-abuhaton. Lamang dili madali ang pagkuha nimo sa titulo sa yuta. Maghuwat ka. Pero ang advantage lang mao nga pagbalik nimo sa Register of Deeds, ang imong napalit nga yuta, butang talang 500 square meters, nakapangalan na dayon nimo bag-ong titulo. Ngalan na dayon ka na nimo. Dili ka pa ni ana. Sus, imo na. Naka na yuta. Ang uban biya, bisan duha ka kaang galisod. Diba? So, sakripisyo lang gamay. O niya, sa pinalitay, gusto lang ako, mga tips ni, no? Sa pinalitay, ayaw basta-basta, magtuon sa mo mayo.
Kana gitawag nato kanadto hantod karon due diligence. Hantod karon. Ayaw gyud. Maniguro mo sa mga papilis. Okay. Ug tax declaration lang problema gina. Ato na isgutan tabiya ang tax declaration din he. A tax declaration is not a proof of ownership. It is only a prima facie ownership sa ato pang leading towards. Pero wala pa. Wala pa magakaitabo. Kitaas pa man ang proseso niya na. Ilabi na sa mga tax declaration. Ang tax declaration, good po, sometimes ang atong nasa na, kung tax declaration sulod sa daghan ang mga katuigan, unsay but ipasabot niya na. Kining nga yuta, wala pa'y titulo. Doon ay interesado nga patituluhan kining nga yuta, pero on the presumption nga kining tawhana nga gusto magpatitulo sa mong yuta, naadiha gapuyo sulod sa 20 or 30 years. Acquisitive prescription. He must be there in open, exclusive, continuous, uninterrupted possession of the land. Naagi diha. Arong nga siya mo'y matagaag opportunity sa pagpanagiya. Unya ang yuta must be alienable o disposable public land. Ang impression god labi na kung tax declaration kini maong yuta hantod sa kapit-an ng mga katuigan na kalabay. Ambot ipasabot na sa mga sagad nga mga pangitabo. Mao nga kini yuta public land. Otherwise, kung private land pa na, natituluhan na. Nili na na tax declaration. Munang ako, ma-advise lang mo. Karon nga sa pagkakaroon. Kung wa na mo'y duda sa luna sa yutang inyong gipuyan sa pagkakaroon, lukati ka na ninyo sa mga necessary nga mga papilis, i-process ka na hagui gina og maayo. Sa ingon, nga maangkon na ninyo na matituluhan ang mao nga luna sa yuta. Nga naman nga buhaton tanan. Tungod, kadili na to damhon, basin maabot ang dautan nga panahon. Ang dautan nga panahon mao, nga basig doon na mga interceptor, interceptor pag itawag na, basin og doon na mga mas marunong pa ninyo nga maka timaho nga kanang inyong ipuyan diha public land, unya sila na magpatitulo na because of their very strong connection to the National Office of the Land Registration Authority. That is why some nga mga individuals makurat ka kay nakahupot sila og mao nga titulo sa yuta nga dili man unta angay kay duwa man sila magpuyo dihang dapita. Makugang ka na lang. Wa natay panahon, no? O goras din sa ato nga pagpanaguban. Anyway, napamantay lain nga higayon nga makig hisgot-hisgot din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Sige lang, Miyerkules pohon, makita-kita, gihapunta. Dinhe, nakadiyot lang ha, ato na i-plaster ang ato ang pananaw. Kay atong basahon kining topic nga pag-isgutan ni Ma'am karong gabi dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ang okay, dara ata pa paminaw mo ha. Mao ni ang sakto naman niya kung eyeglass nga nung di man ni makuan. Okay, dara. Usahay tungod kay gusto ta o gusto kita mahibalo sa pagmuot sa Ginoo
nalimot tag sanen na tanawaw mura man uga balikon na to ha para perfect yun ang atong pagbasa. Labon og atong ipalabay lang atong pailira-lira atong mata, may man. Usahay tungod kay gusto kita may balo sa pagbuot sa Ginoo. Malimot ta gamit sa insaktong rason og sentido komon. Ta lagi maulagid o. Bakong balikon. Usahay tungod kay gusto kita may balo sa pagbuot sa Ginoo, malimot ta gamit sa insaktong rason og sentido komon. Kini nyo babante alas 6:30 ang taknas kagabion dinhi sa Gold Radio sa programang Kalipay nga Mulhotay uban ni Ma'am Girlie Gualberto Suwan. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw o karong nga puna uban ni GC James diri sa Pikas nga Lawak na may mga mahinudanon panugon sab diha kaninyo. Atong gigukod ang kalibutan ng kalipay nga lumalabay apan ang langit nun walay katapusang kalipay atong gisalikway. Nagasalamat og maayong hapon.